Ayan, shout out po muna sa inyong lahat, mga kapatid, mga viewers ni Malo de los Santos at lahat ng mga viewers po dito ni Richelle Morales at ni Dodong. Good morning po sa inyong lahat at God bless you po. Ngayon po mayroon tayong re-reactionan po na panibagong issue po na mga naririnig natin. Last week pa to na naririnig na natin pero hindi po ako nagbibigay ng reaction dahil hanggat hindi pa po nangyayari po yung contract na pipirmahan po sa velvet box ni Richelle. Ito po ay isa na naman po na issue na mga naririnig natin at usap-usapan na naman po. Ito po ay sana bago tayo maniwala po mga kapatid, wag tayo basta-basta mang maniniwala sa anumang naririnig natin. Ang mahalaga, panoorin muna natin yung live ni Richelle Morales at ni Daddy Donut. Kasi para malinawan po tayo. Bilang isang mga supporter at nagmamahal po dito kilangga, sana po ay wag padalos-dalos tayong maniniwala sa anumang pong mga naririnig natin or mga bulong-bulungan na si Langga ay babalik ng kalingap. Sabi nga ni Langga sa kanyang live, walang personalan. Trabaho lang po. At ganun din po si Daddy Donut at narinig din natin. Kaya mga kapatid, bago po tayo maniwala, panoorin muna natin ang live ni Langga o alamin kung ano po talaga ang katotohanan. Kasi diyan po tayo masisira talaga. Diyan po tayo magkakaroon ng kuro-kuro. Di ba? Na mga issue na ginagawa ng tahi-tahi po na si Langga, si Richelle Morales ay babalik ng kalingap. Ang tingin ko po dito mga kapatid ay isang trabaho. Trabaho lang na mag-promote po dito sa velvet box. 'Di ba? Na alam ko na nakita natin sa isang live na nagpirma ng kontrata. Ibig sabihin, trabaho lang. Walang personal talaga. At alimbawa man po mga kapatid na i-vlog ng kalingap. Siguro naman po ay iyon ay dahil sa nagpo-promote siya ng velvet box. 'Di ba? Gaya po ng iba dyan. Pero hindi po ibig sabihin na si Richelle Morales ay bumalik na ng kalingap at ilalabtim. Huwag po natin pangunahan ang isang tao. Kaya dyan po tayo na nagkakaroon ng mga issue, na iba't ibang issue, no? Na wala pa nga, hindi pa nga nangyayari, ay natahi-tahi na yung mga kwento. Dahil kung napanood nyo ang live ni Richelle, trabaho lang, walang personalan. At ito po ay na malaking bagay din po ito, yung pagpupromote niya, magla-live selling po siya ng velvet box. Malaking tulong din po ito sa kanyang pag-aaral. 'Di ba? May mga kapatid siyang mga tinutulungan. Sana po lawakan natin ang ating mga isipan. Kung tayo po talaga mahal natin po si Richelle, ay suportahan nyo na lang po mga kapatid na wag na natin po bibigyan ng issue. Marami sa akin nagme-message na, Ate Malo, sponsoran mo na dahil bumalik na ng kalingap. Hindi lang ako makapag-respond po dahil dito, madaling araw, sa Pilipinas po, umaga na yun. Ang tingin ko po dito, na depende po yung kay Richelle. Kung gusto niyang magpa-vlog pa sa kalingap, nasa sa kanya yun. Wala tayong magagawa. Siya po, desisyon niya yun. Pero ang alam ko po, si Richelle Morales ay isa lang pong promoter ng velvet box. Dahil nga daw magsisimula ngayong Miyerkules, kaya suportahan nyo na lang po. At sabi nga ni Dudong, ni Ruel Umalalag, wag natin ibaba si Richelle. Suportahan nyo na lang silang dalawa. Kaya napakaganda po yung mensahe ni Ruel Umalalag. Kaya po mga kapatid, kung talaga pong mahal natin sila, respetuhin na lang natin kung ano naman po ang desisyon nila.
Ano? At wag naman natin pong ibabas talaga si Rochelle dahil siya po ay magiging promoter lang ng Velvet Box. At mayroon nga po dyan na isa sa mga Ruboys, no, I'm sorry, sa Keyboys po na nagsabi na babalik si Rochelle Morales sa Kalingap. Ito, mahilig ito nangunguna at mahilig po talaga itong gumawa ng kwento na kahit po talaga hindi pa naman nangyayari. Nakapag-reaction na kaagad siya na si Rochelle Morales ay babalik sa Kalingap. Yun po ay sinasabi po yun ng Keyboys. Ano? Para sa akin po, mga kapatid, wag muna tayong manghusga. Wag alamin muna kung ano ang katotohanan. Pakinggan nyo muna, panuorin nyo po yung live ni Rochelle Morales at ni Daddy Donut para doon po ninyo malalaman kung ano po ang katotohanan. Wag tayo kaagad padalos-dalos dahil po siya po ay kinuha lang na promoter ng isang ng Velvet Box dahil po yun ay malaking bagay po talaga kay Langga dahil alam naman niyo ang dami pong ginagawa ni Rochelle sa TikTok na mag-promote talagang sanay siya mag-promote po. Kaya mga kapatid, please, wag naman tayong gumawa ng issue. Wag naman natin ibabas, 'di ba? Para lang po sa katahimikan ng lahat, kung ano man po yung desisyon ni Rochelle ay nasa sa kanya yon, sumuporta na lang po kayo. Kung gusto nyong suportahan, yung hindi naman, ay wag nyo na lang pong ibabas. At wag na lang tayong kung ano-ano pang sasabihin natin. Dahil tinanggap ito ni Rochelle, hindi lang para sa sarili niya, para sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Malaking bagay din po yung magpo-promote ka dito sa Velvet Box at malaking tulong po ito sa kanilang pag-aaral, magkakapatid. Di ba? Kaya napakahirap po na uhusgahan natin ang isang Rochelle Morales kung tinanggap niya man ito. Dahil po, pamilya ang pinag-uusapan dito. Hindi yung personal. Para sa akin, lawakan niyo po mga kapatid ang inyong isipan, ang panguunawa po dito kay Langga. Para po, tulong na lang natin. Kung talagang mahal niyo, suportahan niyo po. Kung ayaw nyo naman po, wag nyo na lang pong panuorin at wag na lang po ninyong ibas. Yun lang po ang masasabi ko po mga kapatid. Dahil hindi lang po sa sarili ni Rochelle ang iniisip niya, kaya tinanggap niya po ito. Para sa pamilya, para sa mga kapatid niyang pinag-aaral niya. 'Di ba? Unawain na lang po. Walang masama pong tanggapin niya ang Velvet Box, mag-promote. Dahil nagpo-promote nga po siya sa TikTok, 'di ba? Bagay na bagay sa kanya. Magiging model, napaka-bagay sa kanya. Dahil nasanay na nga siya. Tingnan mo nyo po yung nagpo-promote siya ng mga items ng TikTok, di ba? Ay, ang ganda-ganda niya, bagay na bagay sa kanya. Ako doon, wala akong wala akong pag-aalinlangan na hindi niya kakayanin dahil sa TikTok nakita mo naman kung paano siya mag-promote. Ay dito pa kaya sa Velvet Box, 'di ba? Kaya para sa akin mga kapatid, pang-uunawa na lang. At isipin natin yung pahayag ni Dodong, ni Roel of Malalag na wag iba, suportahan na lang po silang dalawa. 'Di ba po? Kaya dito po sa sinabi ni Dodong, talagang nakaka-proud talaga na wala ako talagang masabi mga kapatid na talagang suportado niya po. Kahit sabihin na natin kung ano man ang nangyari, pero nandiyan pa rin po yung suporta niya po dito kay Langga. Dahil po ay nakilala silang parehas at hindi niya po yun inaalis. Hindi niya basta-basta pong makalimutan kung paano sila nagkakilala ni Rochelle Morales. Yun lang po mga kapatid, sana po wag natin palakihin, wag natin bibigyan ng issue at sana po ay maunawaan nyo ang tungkol po dito sa pagbabalik niya po daw sa Kalingap. Pero hindi siya nagbalik ng Kalingap. Trabaho lang po sa Velvet Box. Yun lang po. Hindi siya, kung iba-vlog man siguro ni Kalingap Rob, ewan ko lang.
palagay ko po ay mag-usod na lang tayo, pakiramdaman natin dahil nakikilangga yun po kung siya ay magpapablog uli. No? At marami nga nagsasabi baka daw ay bibigyan ng love team. I think na hindi naman po siguro gagawin yun nilangga, sabi, 'di ba? Tiwala lang po tayo mga kapatid at huwag tayong mangunguna at huwag natin pangunahan po silangga at huwag po talaga tayong kung ano-ano po ang sasabihin. Yan lang po, marami pong salamat at please support po natin Ruel of Malalag, Rachel Morales po at sila Kuya Wi, Tatay Rizan po at sana po suporta na lang. At yung hindi pa po nakasubscribe po dito kay Ruel of Malalag, please subscribe po at kay Rachel Morales. At higit sa lahat po, pakiyakap na rin po si Malo de los Santos po at si Daddy Frankie. Ayan po, maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat. We love you. Padayon lang po tayo. Mabuhay po tayong lahat na wag tayo basta-bastang maniniwala sa mga sabi-sabi. Dahil kung naniwala tayo sa mga sabi-sabi, wala tayong bait na sarili. Mabuhay! Yehey! Padayon! Congratulations sa iyo, Langga, at congratulations din po kay Dudong, kay Ruel of Malalag, dahil po napakaganda talaga po yung bahay niya. Mga achievement po niya mga ito. Grabe. Bye-bye. We love you. Mwah!